Amang Diyos na nasa langit na buhay, Panginoon, maraming salamat po sa kaligtasan na binigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat dahil hindi kami nararapat mapunta po doon sa langit. Pero salamat po sa inyong pag-ibig. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na maligtas at makapasok, makasama po ninyo dyan sa inyong kaharian, dyan po sa langit. Maraming salamat din po sa church kung saan nilagay niyo po kami upang makapanatili po yung bawat isa, upang lumakas, at lahat ng mga biyayang gusto niyong ibigay ay maibigay niyo po sa amin. Sa pamamagitan po ng church na ibinigay niyo rin po, ay natutulungan po kami maibahagi yung kaligtasan, yung pag-asa na natanggap po namin sa pamamagitan po ni Jesus. Kaya nga po, Panginoon, yung buhay po namin sa pang-araw-araw ay para lang bigyang sukli yung kabutihan niyo po sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, kung patuloy po namin i-check yung aming sarili, pagkatapos po namin maligtas ay meron pa rin kami talagang kakulangan, nagpapatuloy pa rin kami sa kasalanan, marami pa rin po kaming kahinaan. Kaya sa pag-aaral po sa araw na ito, sa pamamagitan po ng inyong banal na salita, ay patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy niyo kaming bigyan ng karunungan kung paano kami makakapamuhay bilang isang ligtas. Ngayon po ay mag-aaral kami patungkol po sa kamanggagawa para sa Ebanghelyo. Kaya sa pamamagitan po ng salita ito, bigyan niyo kami ng karunungan, at yung ilan sa mga kapatid na nandito po, Panginoon, yung iba sa kanila ay merong mga kahirapan, physically, merong mga pinagdadaanan, Panginoon, sa buhay. Ito yung mga nagiging dahilan para hindi sila makapakinig, kaya pakiusap po. Tulungan niyo po yung bawat isa na maituon nila yung puso nila, yung kanilang isip, para lang sa pakikinig ng inyong salita. Ako rin po na magbabahagi, Panginoon, ng inyong salita. Alam niyo po yung aking kahinaan, kaya patuloy po akong dumadalangin, Panginoon, dahil yung aking kahinaan, nagiging sakdal yung inyong kalakasan, Panginoon. Kaya ibigay niyo lang sa mahihina kong bibig yung salita na dapat ko lang pong sabihin para po sa araw na ito. May mga ilan po kami mga kapatid na wala po para sa araw na ito, Panginoon. Dumadalangin kami, bigyan niyo po sila ng puso na magnais po na umattend sa ganitong mahalagang gawain, makasama po namin sila sa pag-aaral po ng inyong salita. Sa simula hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami nagtitiwala. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Muli po, magandang umaga / patanghali na. So, yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol sa kamanggagawa. Kamanggagawa sa Ebanghelyo. Yung main verse po natin ay sa Ecclesiastes po. Buksan po natin. Ecclesiastes chapter 4. Chapter 4, verse 9 to 12. Nakita na po? Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Kung nakita po, basahin natin ang sama-sama. 3, 2, 1. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak, at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit paanong mainitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Muli yung title po natin, Kamanggagawa para po sa Ebanghelyo. So lahat po tayo, nung araw po na ligtas tayo ay naging kamanggagawa para sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Okay po? Yung mga Kristiyano, tayo po ay nagsasama-sama para sa isang layunin lang. Pagkatapos maligtas, ano po yun? Para lang sa Ebanghelyo. Dapat malinaw po sa atin ito. Para sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Ito po yung buhay natin na dapat dito lang tayo nagbibigay tuon para maipahayag yung Ebanghelyo, para maibahagi ito sa ibang tao. Pero, yung buhay para ibahagi po yung Ebanghelyo, pero hindi ito magagawa mag-isa. Katulad sa main verse po natin, kailangan natin ng kamanggagawa. Kasama, katulong para sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Dito rin po pumapasok yung church. Kaya nga po pagkatapos maligtas, di ba, isang utos kaagad ng Diyos ay manatili sa church. Kasi para ipangaral yung salita ng Diyos na unawaan natin, hindi natin magagawa na mag-isa.
Yung church yung tutulong po sa atin para maipangaral po ito. Sabi po dyan, sa binasa natin, yung dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Anong ibig sabihin po nito? Ito po ay literal. Wala kang magagawa kung isa mo lang. Kung wala kang kasama, mahihirapan ka sa gawain. Ngayon, kung dalawa, mas maganda, mas madali, mapapadali yung gawain. Minsan yung iba po sa atin, malalakas. Yung iba po sa atin, kahit isa lang tayo, kaya natin gawin yung gawain ng isa lang po tayo. Pero anong sabi po dito? Mas mabuti. Mas mabuti. Ibig sabihin, kaya mo mag-isa mo. Pero kung may kasama ka, mas mabuti. Mas mapapagaan yung gawain. Mas mapapadali yung gawain. So yung dalawang tao, kapag nagsama-sama, magagawa po nila yung hindi kayang gawin po ng isa. Ito yung ibig sabihin po nito. So sa talatang ito po, makikita natin na kung gagawa tayo ng anumang bagay, mas mainam may kasama po tayo. Hindi lang tayo dapat nag-iisa. Sabi po dun sa kasunod na binasa po natin, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Uli, sabihin ko po sa inyo, maganda kung marami yung gumagawa. Mararanasan po natin yung maraming bagay kapag marami po yung gumagawa po. Alam niyo po yung isang quote na ni Aristotle, yung 2 is better than 1. The whole is greater than the sum of its part. Malalim po ito. Pero mula po dito, pag-aaralan po natin ito. Alam niyo po yung puzzle? Sino pong mahilig sa puzzle? Magbuo ng puzzle. Yung iba hindi. Diba? Yung puzzle, yung goal ng puzzle, maipakita sa atin yung kabuuan na larawan. Pero may mga piraso yon na kailangan natin buuin. Yung bawat piraso mahalaga. Mayroon silang nagagawa doon sa kabuuan po ng puzzle. Kapag pinagsama-sama natin yung bawat piraso, doon natin nakikita ng paunti-unti yung image. Tama po? Kapag pinagsasama-sama natin. Pero ano po yung mas maganda? Kapag pinagsasama-sama yung buo, ay yung bawat piraso, o kapag nakita na natin yung kabuuan. Di ba kapag nakita natin yung kabuuan, yun yung maganda. May papakita sa atin yung tunay na image. Yung bawat piraso mahalaga. May nagagawa siya doon sa puzzle. Meron siyang purpose. Pero ano yung mas maganda? Yung nag-iisa o yung kabuuan? Yung kabuuan, yun yung purpose ng puzzle, makita natin yung kabuuan. Okay po? Gayon din po, bilang ligtas, bawat isa po sa atin ay parte ng katawan po ni Jesus. Tapos bawat parte ay merong kanya-kanyang gawain. Pero yung gawain ng bawat isa po, kapag pinagsama-sama, yung mga skills ng bawat isa, yung mga kayang gawin ng bawat isa, kapag pinagsama-sama, nakakabuo ito ng malaking gawain. Ito po yung ibig sabihin po. Mararanasan natin yung higit na pagkilos ng banal na espiritu kung mas marami yung nagsasama-sama. Nagsasama-sama, pangalawa, merong unity, may pagkakaisa. Mas kumikilos po sa ganitong sitwasyon yung banal na espiritu. Mahalaga po yung unity. Kasi merong pagsasama-sama, pero magkakasama pero hindi nagkakaisa, magulo. Mahalaga po itong pagsasama-sama pero kung magulo, walang pagkakaisa, hindi po nakakakilos na malakas yung banal na espiritu. Kahit na nagsasama-sama po tayong gumagawa, pero kung walang unity, okay po, yung unity, ito yung kabuuan, hindi po makakakilos yung banal na espiritu. Po, unity, pagkakaisa. Ito po, isang example po dito. Alam niyo po yung Gestalt psychology. Kunin po natin yung aral po dito. Yung utak po ng tao, nakafocus layo, yung isip natin sa kabuuan. Pag tinitignan natin yung isang bagay, nakafocus tayo sa buo. Pero hindi natin alam kung ano yung meron sa loob nun. Yun po yung Gestalt psychology. Hindi natin nakikita natin yung kabuuan, pero yung nasa likod ng isang bagay na yun, hindi natin nakikita. Yung isang bagay, kapag tinignan natin, meron itong isang bahagi. Po. Ganyan din po sa church. Sa church, marami pong ligtas. Marami nagsasama-sama.
At yung bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. May iba't ibang mga pag-uugali, meron tayong iba't ibang background, meron tayong iba't ibang skills na kayang gawin po sa church. Ano ba yung unity? Yung unity po ay kapag pinagsama-sama natin yan, yung mga kaya niyong gawin. Yan yung unity. Okay po? Kung titignan po natin, kung titingin po tayo dyan sa labas, makikita po natin yung church na church building lang siya. Try nyo pong lumabas, tignan nyo po itong church. Nakikita nyo yung isang picture lang ng church. Pero pag pumasok kayo, makikita nyo yung bawat bahagi. Yung bawat bahagi, hindi lang pala siya isang building. Pagpasok nyo, makikita nyo po yung bawat isa na kapatid nagsasama-sama po dito. Kaya sabi po sa Roma chapter 12 verse 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi at ang bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Sa verse 5, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang bahagi na sama-sama sa isa't isa. So, tandaan po natin na yung Holy Spirit kumikilos lang po siya kapag may unity. Nagsasama-sama tayo pero kalat-kalat tayo. Saan po kumikilos yung banal na espiritu? Kapag nagkakaisa. Okay po? Yung bawat piraso po ng puzzle, maganda siya kapag nakaposisyon siya ng tama. Pero kapag hindi siya tama, yung mata nasa kabila, yung kamay nandito, magulo. Hindi natin makikita yung buong, yung eksaktong larawan kapag magulo. Sa bahay rin po, kapag nasa bahay tayo, ano po yung masarap kumilos? Masarap magtrabaho. Pag magulo yung bahay o malinis, naka-organize. Diba kapag malinis, kapag maayos, naka-organize yung mga gamit. Ganon din po yung Holy Spirit. Kapag magulo sa loob ng church, walang pagkakaisa, hindi po siya makagalaw. Hindi siya nakakakilos na maayos. Okay po, magulo. Hindi siya nakakagalaw, nakakagawa ng maayos para po sa church. Kaya yung unity, ibig sabihin po nito yung pag-iisang isip, one mind. Iisa lang dapat po tayo ng pag-iisip po sa church. Kasi merong magkakasama pero hindi naman po magkakasundo. Di ba po? Merong magkakasama pero may awayan, may alitan. Magkakasama pero sa loob, mukhang ayos pero nagsisiraan. Magkakasama pero magulo. Kaya iba yung magkakasama lang doon sa nagkakaisa. Okay po? Kaya nga po kapag may summer retreat, di ba? Ano yung purpose ng summer retreat? Para magligtas na naliligaw na kaluluwa. Tayo na mga kamanggagawa, may a-apply natin doon yung role natin. Pero bukod doon, ang isang role ng ang purpose ng summer retreat ay para matunghayan natin ng malakas yung pagkilos ng banal na espiritu. Po. Kaya nga po meron tayong summer retreat. Kapag nakikita natin na kumikilos ng malakas yung banal na espiritu sa ganitong pagkakataon, masaya po tayo. Pero sa likod po nito, kumikilos yung banal na espiritu dahil marami yung gumagawa, marami yung nagtutulungan, marami yung nagsasama-sama, marami yung nagsasakripisyo, financially at physically, marami gumagawa. So kumikilos po yung banal na espiritu, tandaan niyo po sa isang bagay lang, sa isang salita lang, unity. Kung wala po ito, hindi siya makakakilos. Okay po? Kung watak-watak, hindi rin siya makakakilos. Sorry po. Pangalawang kailangan po natin pag-aralan, bilang kamanggagawa ng Ebanghelyo, dapat makibahagi rin tayo, hindi lang sa pagdiligtas, kundi dapat makibahagi tayo sa kalinisan. Ito yung isang role po natin bilang kamanggagawa sa Ebanghelyo. Isipin nyo po, yung role natin ay para maipangaral yung Ebanghelyo. Merong mga ilang mga kapatid, para maipangaral po yung Ebanghelyo, nagpipigil po sila sa maraming mga bagay. Pinipigilan po nila yung sarili nila.
Kung magagalitin sila, nagpipigil sila. Kung sila ay palaaway, nagpipigil din sila para maipangaral yung ebanghelyo. Kung yung iba ay mahilig magsugal, pinipigilan nila yung sarili nila para maipangaral yung gospel. Yung iba naman, malakas magwaldas ng pera, pero anong ginagawa? Nagpipigil din sila. Kinokontrol nila yung sarili nila. May ilang mga kapatid, lapitin po ng tukso, pero anong ginagawa nila? Nagpipigil sila, umiiwas po sila. Yung ibang mga kabataan, jawang-jawa na, pero anong ginagawa? Nagpipigil. Bawat isa po sa church may kanya-kanyang pagpipigil para makabahagi po sa pangangaral ng ebanghelyo. Makabahagi sa kalinisan. Pero, ito yung nakakalungkot. Minsan, may mga ilang kapatid na sa kabila ng pagtitiis, pagpipigil ng ilang mga kapatid, merong mga ilan na parang hindi sila sensitive. Pag gagawa sila ng kasalanan, parang wala lang. Pero hindi nila iniisip yung pagpipigil ng iba. Alam niyo po kung paano magpigil? Na-experience yung magpigil? Yung gustong-gusto nyo nang gawin, pero pinipigilan nyo. Kasi doon sa puntong gagawin nyo na siya, bigla nyo maaalala, ay, ebanghelyo. Kailangan kong ipangaral yung ebanghelyo. Kailangan kong makibahagi sa kalinisan ng ebanghelyo. Pero pigil ka na. Na-experience nyo po? Ang sarap pa naman gumawa ng kasalanan. Kasi mayroon tayong sinful nature. Kaya doon sa mga nagpipigil, malaking bagay po yan. Pero para naman doon sa hindi nagpipigil, naaapektuhan nyo yung effort ng ilan. Sayang yung effort nila. Kaya nga, pangalawa, bilang kamanggagawa sa ebanghelyo, kailangan natin makibahagi rin sa kalinisan. Kasi yung iba nagpipigil, wala tayong pagpipigil sa sarili, naaapektuhan po yung buong church. Alam niyo po yung kalawang, ano po yung kalawang? Kalawang. Hindi po siya chemical, yung kalawang ay yung mismong bakal. Kaya pag inalis niyo yung kalawang, ano nangyayari? Yung bakal may sira. Kasi siya mismo yun, yung bakal po mismo yun nasira. Minsan po iniisip natin, kapag gumagawa tayo ng kasalanan sa sarili po natin, iniisip natin, ako lang naman ito. Kapag gumawa ako ng kasalanan, yung Christian life ko lang yung maaapektuhan. Pero hindi po. Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, apektado po yung buong church. Sabi po doon sa Roma chapter 12 verse 5, tayo, marami pero kabahagi tayo sa isang katawan ni Kristo. Kabahagi. Bawat isa po sa atin ay bahagi. Kung masakit yung ngipin ng isang bahagi ng katawan, ramdam ito ng buong katawan. Hindi pwedeng masakit yung ngipin, tas nagsasaya pa yung buong katawan, di ba? Hihiga mo yan talaga. Hindi pwede. Kailangan, pag may naramdaman yung isang katawan, ramdam ng buong katawan. Hindi po pwedeng gagawa ka ng isang kasalanan sa sarili mo na iisipin mo hindi apektado yung church. Yung maaapektuhan po talaga dito ay yung church, kahit sa isang pagkakasala mo lang. Okay po? Ngayon, kung magpapatuloy ka po sa pagkakasala, ibig sabihin, hindi mo na iintindihan yung konsepto ng isang katawan. Isang katawan kay Kristo. Kaya bilang lingkod, dapat po, isang bagay na dapat natin matutunan, makibahagi tayo para sa kalinisan bilang isang kamanggagawa po sa ebanghelyo. Yung Diyos po nalulugod siya kapag yung isang ligtas ay nakikibahagi para sa pangangaral po ng ebanghelyo. Mas maraming nakikisama, mas marami po yung naliligtas. Ngayon, dahil marami yung gumagawa, nakikisama, mas nagiging efficient po yung pangangaral, mas maraming naliligtas kapag ganun po. Mas marami nagtutulungan, mas kumikilos yung banal na espiritu ng malakas. Kapag makakilos ng malakas yung banal na espiritu, mas marami yung maliligtas. Dahil marami yung naliligtas, yung Diyos mas nalulugod siya. Nagagawa natin yung bawat parte po natin. Yung dulo nito, nalulugod po natin yung Diyos. Tignan po natin sa awit 133. Awit 133.
133 verse 1. Basahin po natin, nakita na po. Awit 133 verse 1. Sige po, basahin natin, 3, 2, 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So, yung layunin po natin ng mga banal ay magsama-samang gumawa para po sa Ebanghelyo. Una sa lahat, upang bigyan lugod po yung kasiyahan po ng Diyos. Yung layunin, bakit tayo nagsasama-sama? Pangalawa, upang sama-sama makakuha po ng gantimpala. Ito na lang po yung buhay natin para mabigyan lugod yung Diyos at para makakuha po tayo ng gantimpala. Wala na po tayong ibang kailangan gawin po sa mundo. Yung gawain na lang natin dito, yung purpose na lang natin dito ay tumanggap ng gantimpala. Wala na pong ibang bagay. Kung ano man po yung ginagawa ninyo ngayon, yan ay parte na lang para makasurvive. Pero isang bagay lang po yung layunin talaga natin pagkatapos maligtas, para sa gantimpala at para mabigyan lugod yung Diyos. Kaya para doon, gumagawa tayo, kasama yung ibang mga kapatid. Kapag may nahihirapan, kailangan po natin silang tulungan. Maging kalakasan po tayo para po sa kahinaan po ng iba. Kaya dapat din po, isa pa, yung bawat isa ay maging malapit sa bawat isa. Maging malapit. Kayo po ba ay malapit sa isa't isa? Malapit. Yung pagiging malapit po ba sa inyo, ibig sabihin, yung katabi? Hindi po. Yung pagiging malapit ay sa puso. Kasi magkatabi nga kayo, pero iba naman yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Magkatabi kayo, pero iba, alam mo yun, alam niyo yan. Hindi ko na hindi ko na kailangan i-explain. Yung pagiging malapit ay sa puso. So, bawat isa, para maging kamanggagawa sa Ebanghelyo, dapat malapit po tayo sa isa't isa. Yung puso natin ni isa. Okay po? Malapit sa isa't isa yung puso. Malapit sa isa't isa, walang tampuhan, walang alitan. Kahit may mga hindi pagkakaintindihan, pero nagkakaunawaan po tayo. Tanggap natin yung kahinaan po ng isa't isa. At pinakamahalaga dito, yung nagmamahalan po yung bawat isa. Ito yung ilan sa mga mahalagang katangian ng kamanggagawa sa Ebanghelyo. Kung paanong tinanggap tayo ni Jesus, sa kabila ng hindi tayo perpekto, marami pa rin tayong kamalian, ganun po natin tanggapin po yung mga kapatiran. Alam niyo po yung konsepto po ng magnet? Magnet. Sino pong nakakita na ng magnet? Ayun, alam naman pala ninyo. Yung magnet po, alam niyo kung paano sila nagdidikit. Yung magnet po pala, meron siyang parang North Pole, South Pole. Meron siyang North Pole, meron siyang South Pole. Alam niyo po kung paano nagdidikit yung magnet? Basta nakita niyo lang. Paano po? Pag magkaiba, yung pole, kunwari, North Pole, South Pole, nagdikit, doon sila magdidikit kapag magkaiba. Ako rin po dati, kala ko kapag pareho, doon sila magdidikit, hindi po. Kapag magkaiba, doon sila nagdidikit-dikit. Ganun po yung magnet. May connection po ito sa atin. So, sa atin po, meron tayong kanya-kanyang pag-uugali. Yung bawat isa, meron tayong kanya-kanyang nakaraan, mga background, na minsan nagiging dahilan para hindi natin tanggapin yung isa't isa. Tama po? Pero tulad po ng magnet, ano yung konsepto? Kapag magkaiba, mas nagdidikit. So, ganun din po dapat. So, kuha po tayo ng aral po dito. So, hindi dapat maging hadlang yung pagkakaiba ng bawat isa para maghiwa-hiwalay. The more na mas may maraming pagkakaiba-iba, maraming hindi pagkakaunawaan, maraming tampuhan, hindi pagkakaintindihan, doon pa tayo dapat nagsasama-sama, nagdidikit-dikit para magnet. Dapat po i-practice natin na umunawa, umintindi, tanggapin yung kapatid, ano man po yung pinagkaiba. Kasi nga kamanggagawa. Kung malinaw sa atin, kung sino yung katabi nyo ngayon, tatanggapin nyo po sila.
Kasi nga hindi naman natin kakayanin mag-isa. Tama po? Sila ay mga kamanggagawa natin. Yung bawat isa ay kamanggagawa sa Ebanghelyo. Kung mahina sa isang bagay yung isang brother, wag nating itaboy. Mas lalo natin silang tanggapin. Kung sa kusina, maalat magluto, wag nating itaboy. Wag nating i-discriminate. Turuan natin sila. Kapag hindi maalam sa maraming mga bagay, laging nagkakamali, wag nating hintuan, lalo pa natin silang yakapin. Turuan natin sila. Wag nating gawing hadlang yung kahinaan nila para hindi natin sila samahan, para hiwalayan natin sila. Kasi minsan, di ba, ganito yung nangyayari? Tignan niyo po sa church, maraming grupo sa church. Tama po? Marami pong grupo dito. Mukha lang kayong isa kung titignan ko, pero marami pong grupo sa church. Kapag nagiwahiwalay na po tayo dito, meron na sa kusina, meron nandun, iba-iba yan, may kanya-kanyang business. Ito po yung church talaga, reality po ito. Yan yung church, maraming grupo. Bakit maraming grupo sa church? Namimili po tayo ng makakasama. Yun po yung ginagawa po natin. Kung saan ako fit, doon ako. Para tayong Tore ng Babel, nung time na ikinalat sila, ginulo yung kanilang wika, kung sino yung naiintindihan nila, yun doon sila sasama. Pero iba po sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming grupo dahil po dyan. Ayaw ko doon, ayaw ko dito ako. Hanggang sa nabubuo yung grupo na yun nagkakaintindihan. Kasi feeling mo yung ugali mo na yun, doon ka fit. Doon nagpi-fit yung ugali mo Pero kapag doon ka sa kabila, parang iba. Yun yung nararamdaman po natin. Kasi nga tinitignan natin yung pagkakaiba-iba ng bawat isa. Namimili tayo na makakasama po natin. So sa grupo na yun, gusto ko siyang samahan. Nakikita mo kasi, okay ka lang doon. Yung minsan meron kang kasalanan na nagagawa, alam mo namang mali, pero sa grupo na yun, tanggap ka nila. Kaya minsan, kahit alam mo na mali naman yung ginagawa mo, parang okay lang. Pero minsan, may darating na isang tao na iko-correct ka, ayaw mo sa kanila. Kaya alam mo po bakit mahirap lumago sa church? Ayaw natin lumabas doon sa comfort zone natin. Lagi natin ine-exploit yung sarili natin. Alam naman natin mali tayo. Pag kino-correct tayo ng iba, ayaw natin. Gusto natin doon lang tayo sa kanila. Kasi doon tanggap ako ng grupo na to. Kapag pumunta ako sa kabila, ayaw ko na. Kaya yung church, hindi nagiging isa. Nag-iiba-iba yung grupo dito po sa church. Hindi po tayo lalago kapag titignan natin yung pinagkakaiba ng bawat isa. Alam niyo po yung pagkakaiba-iba ng bawat isa po sa atin. Ito pala ay nagtuturo sa atin para lumago tayo sa pag-ibig. Yun po yung purpose po nun. Kasi, kung lahat po tayo nagkakaintindihan, walang perfecto, yung parang pare-pareho tayo, hindi tayo lalago sa pag-ibig. Kasi pag may isa na hindi mo katulad, minsan nagiging conflict yun, nakakaaway mo, di ba? Pero, kung walang alitan, walang awayan, hindi ka matututong umintindi. Kung walang tampuhan, walang sagutan o anumang samaan ng loob, hindi ka matututo na lumawak yung pangunawa. Hindi matetest yung ganong pag-uugali mo. Ibig sabihin, tanggap ka lang ng okay. Kaya yung pagkakaiba natin po sa church, pagkakaiba-iba natin, tinuturuan tayo nito na lumago sa pag-ibig. Yun lang po yung layunin po nun. Okay po? Wala pong perfecto na church. So, isang bagay pa na kailangan natin matutunan, kamanggagawa sa Ebanghelyo. Kapag sinabing kamanggagawa, may gagawin po o wala? Meron. Kaya kamanggagawa. Hindi ito yung tulad ng, andyan na yung kamanggagawa ko, tara tambay. Hindi po ganun. Kamanggagawa, may gagawin kasi. Merong gagawin. Kaya kailangan ng kamanggagawa. Tignan po natin sa Mateo chapter 28. Verse 19 to 20. Mateo 28 po, verse 19 to 20 po.
Ito po yung gawain natin. Alam niyo naman to yung verse po na ito, tama po? Familiar kayo? Ito po yung gawain natin. May kamanggagawa kasi meron tayong kailangan gawin. 28 verse 19 to 20 po. Nakita na po? Sige po, basahin natin. 3, 2, 1. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung gawain po natin. Kailangan natin ng kamanggagawa para dito po, ipangaral yung Ebanghelyo. Kasi, kailangan ng kamanggagawa kasi meron tayong kailangan pong gawin. Ito po yung gawain po natin. Wala tayong dapat ibang gawin kundi ito lang po. Ito po yung gawain, ipangaral yung Ebanghelyo, kaya kailangan po natin ng kamanggagawa. Kasi may gawain tayong kailangan gawin. Isang bagay na mahalaga pa po, dapat po mahal natin yung isa't isa. Dahil yung bawat ligtas, meron tayong magkakaibang puso. Yung bawat ligtas, meron tayong parehong puso. Okay po? Pero, kung yung puso natin ay magkakaiba, napakahirap pong gumawa para po sa iisang bagay. Isa lang po yung gawain. Isa lang yung kailangan nating gawin. Pero dahil maraming puso, magkakaiba, nagiging mahirap pong gumawa. Kaya sa church, isa lang po yung dapat nating gawin. Pero magkakaiba yung puso natin. Dito po nagkakaroon po ng problema. Mayroon may mga gumagawa pero yung iba hindi po sila gumagawa. Meron namang parehong gumagawa pero magkakaiba naman yung puso. Balik po tayo sa main verse po natin. Ecclesiastes chapter 4. Verse 10 po. Verse 10. Nakita na po, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbangon sa kanya. So, kagaya po nung talata na ito, merong pagkakataon na kailangan po natin tumanggap po talaga ng tulong sa iba. Ito yung mga kamanggagawa. Hindi po natin masasabi na kaya natin gawin yung isang bagay na mag-isa po tayo. Kailangan natin ng kasama. Sabi dyan, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. So yung buhay po natin bago maligtas, minsan, kaya natin gawin yung isang bagay. Kinakaya natin mag-isa. Kasi ito ay, kapag yung ginawa natin yung isang bagay, pride po ito sa atin. Yung alam mo, nahihirapan ka na gawin siya, kailangan mo naman ng tulong. Pero bakit pinipilit natin? Ito ay pride para sa atin. Kaya ko to. Malakas ako. Ito yung buhay po natin bago tayo maligtas. Ito yung pride po natin. Pero, pagkatapos po maligtas, kailangan na natin ng kasama. Hindi na uso po dito yung kaya ko. Kailangan meron tayong kasama po sa gawain. Tayo po ay nabubuhay sa spiritual na mundo, kaya kung babagsak po yung bawat isa sa atin spiritually, at walang tutulong sa atin, kapag bumagsak tayo, sabi diyan, kahabag-habag tayo na nag-iisa kapag tayo ay bumagsak. Walang iba na magbabangon sa atin. Kaya, kailangan natin ng kasama. Kasi babagsak naman talaga tayo. Feeling nyo ba malalago na tayo, malalakas na tayo para hindi natin kailangan ng kasama? Mahina pa po tayo. Sabi sa Biblia, kapag tinuturing mo yung sarili mong malakas, nakatayo, anong sabi? Mag-ingat. Bakit? Baka mabuwal. Kaya kailangan i-consider natin palagi, mahina pa tayo. Ngayon, kung i-consider natin yung kahinaan natin, automatic kailangan natin ng kasama.
Pero kung iisipin natin malakas ako, kaya kong gawin yung isang bagay kahit walang kasama, yung kamanggagawa sa iyo ay huyo. Hindi mo sila tatanggapin. Kasi alam mo, kaya mo. Hindi ka hihingi ng tulong. Ang problema, kapag bumagsak ka, walang magtatayo sa iyo. Yung pagbagsak, hindi lang physical. Minsan, physically, bumabagsak po tayo. Kaya naman natin itayo yung sarili natin. Pero tayo ay nabubuhay rin po spiritually. Yung pagbangon, yung pagbagsak spiritually, mahirap po makabangon. Doon natin kailangan ng kasama. Sa Ecclesiastes pa rin po, chapter 4, 11 to 12 po. 4:11 to 12. Babasahin ko po. Muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit paanong maiinitan ng nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Sabi po dito, muli kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong maiinitan yung nag-iisa? Alam niyo po yung uling? Uling, di ba? Yung uling, mas mabaga siya kapag may kasama. Sino yung nag-iihaw po dito? Di ba? Kapag nahiwalay siya sa baga, ano nangyayari? Nawawala yung baga niya, namamatay. Ito po yung ibig sabihin nito. Kapag may kasama, nag-aalab po tayo. Kapag wala, namamatay po yung ating alab. Yung uling, patuloy siyang magbabaga kapag may kasama. Kadikit niya yung kapwa niya uling na may apoy. Ngunit kung yung isa ay humiwalay, mamamatay po yung baga po niya. Yung init po na binabanggit dito ay comfort. Comfort. Ito ay comfort po, ibig sabihin. Sa lugar na malalamig, di ba? Sa ibang bansa, ano yung kailangan nila init? Meron silang kahoy, nagsisiga sila para mawala yung nararamdaman nilang lamig. Yung init, ito ay comfort sa bawat isa. Kung nag-iisa ka, may init? Wala. Ba't natatawa kayo? Kapag mag-isa ka, kailangan, walang init. Tama? Kailangan mo ng kasama. Totoo ito, nakakatawa pero totoo po. Yung dalawang tao, tulad naman ito ng dalawang pisi. Yung dalawang tao ay nangangahulugang panali na may 3 pisi. So kagaya po nito, kapag yung pisi ay isang piraso lang din, mahina rin siya. Kaya nga, di ba, kapag pinagsama-sama yung isang pisi, nagiging matibay po siya. Hindi siya basta-basta napuputol. Kapag pinagsama-sama po ito. Yung sapot din po ng gagamba. Di ba yung sapot ng gagamba mukhang mahina? Pero ngayon, pinag-aaralan po yung sapot ng gagamba. Na kapag pinagsama-sama po ito, sobrang lakas po. So mukha siyang mahina kapag isang piraso, madaling mapatid. Pero alam niyo po yung African proverbs? When spider webs unite, they can tie up a lion. Familiar po kayo? Totoo po ito. Ganun po katibay po yung sapot ng gagamba. Mukhang mahina pag nag-iisa, pero kapag pinagsama-sama, nagiging malakas. Kaya niyang hatakin yung leon. Naniniwala po kayo? Para imposible kung titignan po, no? Para imposible. Pero sa ating mga Kristiyano, wala pong imposible kapag nagsasama-sama. Mahina ka kapag mag-isa ka. Pero kapag magkakasama, marami po tayong magagawa na imposible. So yung pag-i-evangelize, mahirap po ito. Sino po sa inyo yung nahihirapan kapag nag-i-evangelize po kayo? Mahirap kapag mag-isa, di ba? Kaya nga po, dapat meron tayong kamanggagawa para diyan sa ebanghelyo. Kapag may kasama tayo, alam niyo po na-experience namin dati, may bahagi ko po. Meron kami nakakatawang experience ni Sister Rod sa pag-i-evangelize. Kasi ano po kami, leader kami ni Sister Rod sa isang cell group sa Subic Church. Dahil yung mga member namin ay laging busy kapag evangelism, kami lang po minsan, 3 lang kami ni Kali nag-iikot-ikot. Alam niyo po yung tingin sa amin kapag
nag-i-street evangelism kami. Feeling namin para kaming ang tawag dito, para kami scammer. Totoo po, kapag pupunta kami sa isang pinto, nakakatok kami, mag-i-invite kami, parang iba yung tingin po sa amin. Yun po pala yung dating kapag kami lang. Lalo pa kung isa ko lang, kunwari isa ko lang, mas mapagkakamalan po ako. Yun, iba po yung pakiramdam ko nung time na yun na wala kaming kasama. Parang feeling po namin, iniwan kami ng mga kasal group namin. Kasi busy po sa trabaho, may mga kanya-kanya silang gawain. Pero ang ang punto ko po dito, kapag may kasama ka, iba yung dating. Pag yung grupo may kasama ka sa evangelism, ang sarap sa pakiramdam kapag may kasama kang naglalakad na ibang naglalakad na kasama, napapagod. Pero kami, 3 lang kami. Ang tingin pa sa amin ng mga tao, para iba yung panahon kasi po ngayon, di ba? 3 kami nila Kali, para kami scammer, ayaw kami pagkatiwalaan. Kaya nga po nung time na naunawaan ko po yun, doon ko rin na-realize yung kahalagahan ng may kasama ka. Doon namin doon namin pinukpok yung mga kasama po namin sa cell group na makibahagi. Kasi yun po talaga yung naibibigay ng pag nagsasama-sama. Mas marami, mas maganda po. Mahirap po mag-evangelize kapag isa lang, pero kapag marami, ay mas maganda. Pag-aralan din po natin ngayon yung isang bagay pa pong mahalaga. Una, yung tao ay nangangailangan po talaga ng manggagawa. So, nilikha po tayo ng Diyos, yung bawat isa po sa atin, niligtas po tayo, ang layunin ay para magtulungan. Magtulungan, tanggapin po yung tulong po ng bawat isa. Kahit si Jesus po, pinadala niya yung kanyang mga alagad na magkakapares. Di ba po kapag nagpapadala siya ng alagad niya, hindi siya nagpapadala ng isa lang. Lagi po itong pares. Ibig sabihin, dapat merong kasama. Sa lumang tipan po, di ba, magkasama si Adan tsaka si Eva. Hindi niya nilikha lang si Adan na mag-isa. Kasi nalungkot si Adan, anong binigay? Binigyan siya ng kasama sa Eva para makatuwang niya. Si Moises, mahina siya sa pagsasalita. Noong time na ginamit po siya, galing siya sa ilang, train siya ng Diyos doon para gamitin siya sa Egypt. Pero anong kahinaan po ni Moises? Mahina siya sa pagsasalita. Mahina. Sino naging katuwang niya? Si Aaron. Binigyan siya ng Diyos ng katuwang. Ayun ay si Aaron. Kailangan may kasama. Si Gideon, hindi lang siya nag-iisa, mayroon siyang 300 mandirigma. Si Elijah, sino yung katuwang ni Elijah sa gawain? Eliseo. May katuwang. Tama po? Bawat gawain sa Biblia, mayroon silang katuwang. Ibig sabihin nito, hindi talaga kayang gumawa na mag-isa. Kailangan meron tayong kasama. Mahina si Moises sa pagsasalita, pero yung kahinaan niya, tinulungan siya ni Aaron mula doon sa kahinaan niya. Kaya nakagawa sila ng malaking gawain. Tama po, nailabas nila yung kapulungan ng Israel. Hindi kaya ni Moises yun, pero dahil naging katuwang niya si Aaron, nailabas, malaking gawain yung nagawa nila. So, hindi po dahilan yung pagiging mahina. Hindi dahilan po yung pagiging mahina. Ang layunin po dito ay yung humanap ka ng katuwang, ng katulong. Kahit mahina ka, kung may katuwang ka, makakagawa kayo ng malaking gawain. Yung kahit imposible, pero magagawa po ninyo. Si Apostol Paul, nung time na nagkaroon siya ng mission trip, so si Apostol Paul isang dakila na apostol. Pero paano siya naging dakila, palagay niyo po? Kasi meron siyang mga nakasama. Kung babasahin niyo po yung mga aklat na ginawa po ni Apostol Paul, doon sa mga sinulat niya, kasama niya rin doon yung mga kamanggagawa. Andyan si Barnabas, si Timoteo, si Silas, si Tikiko, si Tito, si Justus, si Lucas, si Marcos, marami pa pong iba. Ang dami niya naging katuwang na manggagawa po nung time na naglakbay siya. Nagkaroon siya habang ginagawa niya yung kanyang ministry. Pangalawa, sa paggawa ng gawain ng Panginoon, kailangan natin ng manggagawa.
isang bagay na kailangan natin matutunan, yung kaligtasan, ginawa ito ni Jesus. Isa niya lang doon sa krus. Ginawa niya yung pagliligtas. Ngunit yung pangangaral ng Ebanghelyo, para maibahagi ito, maipalaganap ito, kailangan natin ipangaral na magkakasama. Tignan po natin sa unang Korinto. Unang Korinto, chapter 3. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Unang Korinto chapter 3 verse 9. Nakita na po? Sige po, basahin natin. 3, 2, 1. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid at Diyos, ang gusali ng Diyos. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ginawa po tayo ng Diyos. Ginawa ng Diyos yung pagliligtas sa mga tao. Tapos, tayo na mga ligtas, kasama tayo ngayon sa gawain po ng pagliligtas po na ito. Ibig sabihin, yung mga ligtas, tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Sabi po sa talatang binasa po natin, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So, ibig sabihin ito yung iglesia. Tayo po yung iglesia. Sabi din dyan, na ang mga ligtas na Kristiyano ay ang templo ng Diyos. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, dumating po sa atin yung banal na Espiritu. Ibig sabihin, yung Panginoon ay nasa atin na po ngayon. Gayunpaman, yung mga banal ay gumagawa para sa Panginoon. Kaya tinatawag tayo na kamanggagawa. Sa Mateo chapter 28 verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi ng Diyos sa mga tao, sa atin na mga ligtas, ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kapag gagawin po natin itong tungkulin natin sa pagliligtas ng kaluluwa, hindi naman niya tayo iiwan. Iwan man tayo ng mga kasama natin, ng mga katabi po ninyo ngayon, iwan man kayo niyan, ano yung pangako po ng Diyos? Ako ay inyong kasama palagi. Hindi ka pa rin mag-iisa. Kasi yung katabi mo ngayon, yung kagrupo mo ngayon, yung kaklose mo ngayon, pag tagal-tagal, iiwan ka po niyan. Pag tagal-tagal. Pero yung Diyos, palagi siya nandyan hanggang sa katapusan ng panahon. Yung Panginoon, kasama natin siya palagi. Kasama natin siya sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Tignan po natin sa unang Korinto pa rin, chapter 1. Verse 21. Unang Korinto 1:21. Nakita na po, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. So dapat tayo mag-evangelize ng mga naliligaw na kaluluwa. So, upang malaman din po nila yung kaligtasan na natanggap po natin. Kung sila po yung mga tao na naghahanap ng tunay na ebanghelyo, kailangan natin silang hanapin. Sila po yung mga naliligtas. Ngayon, kung gagawin po natin ito, isang bagay na dapat po nating matutunan, isang manggagawa ay yung banal na Espiritu. Bukod sa mga nakasama nating mga ligtas, yung isa sa kamanggagawa po natin ay yung banal na Espiritu. Kung wala rin po yung tulong ng banal na Espiritu, kahit masigasig po tayo sa pangangaral, may kasama ka, grupo man tayo, isang buo tayo, pero kung hindi kikilos po yung Holy Spirit, wala rin po. Kasi yung Holy Spirit, siya yung nagpapaunawa ng kaligtasan. So, ang Holy Spirit, isang kamanggagawa rin po para po sa atin. Ngayon, pag-aralan po natin, yung ilan sa mga naging kamanggagawa po ni Apostol Pablo para magawa niya, yung gawain niya, yung ministry niya po. So, yung dahilan kung bakit naging dakila si Apostol Pablo, dahil sa mga tumulong po sa kanya, yung mga kamanggagawa niya. So, una po dito si Priscilla at si Aquila.
Sila po yung kasamang gumawa ni Pablo. Sila po yung kamanggagawa. Inialay po nila yung kanilang buhay para po kay Pablo. Pamilyar po kayo kay Priscilla at Aquila? Sila yung nagbuwis ng buhay nila para kay Pablo, para sa gawain po ng Diyos. Tingnan po natin sa Roma chapter 16. Roma 16 verse 3 to 4. Roma 16 verse 3 to 4. Nakita na po? Basahin po natin, 3 to 1. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ng kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Sabi diyan, ipinain yung kanilang leeg para sa aking buhay. Naging kamanggagawa po sila ni Apostol Pablo hanggang sa kamatayan. Pinain nila yung kanilang leeg para lang matupad, magawa yung pangangaral ng Ebanghelyo. Kasama po si Pablo. Kung wala po sila, hindi makakagawa ng mga dakilang gawain po si Apostol Pablo. Kailangan po ng kasama. Sa Bagong Tipan, inilagay dito yung ilan sa mga tao sa Biblia. Magaganda para makatuwang ng ilang mga apostol. Pangalawa po sila, Silas at si Timoteo. Sila naman po yung kamanggagawa ni Pablo, kasamang nagpahayag po ng mabuting balita doon po sa mission patungkol sa offering. Tignan po natin sa Gawa po, chapter 18. Gawa chapter 18 verse 5. Gawa chapter 18 verse 5. Basahin po natin, 3 to 1. Nang sila Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatotohanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. So si Silas at si Timoteo, sila po yung isa sa mga tumulong po para magawa ni Apostol Pablo yung ministry niya. Si Pablo ay nangangaral ng Ebanghelyo doon sa Corinto. Habang ginagawa niya ito, yung mga Hudyo na naroon ay inuusig po si Pablo nung panahon po na ito. Ngunit, nakita ni Silas at na Timoteo si Pablo, naging mas makapangyarihan yung pangangaral po ni Pablo. Kaya kung tayo po ay mag-evangelize, kapag marami, merong katuwang, tapos nagsasama-sama, makakagawa tayo ng makapangyarihang mga gawain. Tingnan din po natin sa unang Tesalonica, chapter 3. Unang Tesalonica, chapter 3, verse 6. Sige po, unang Tesalonica chapter 3 verse 6, basahin po natin, 3 to 1. Ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin na magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at nananabik na makita kami na gaya naman namin nananabik na makita kayo. Sabi dito, ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. So, si Timoteo po, dinala ni Timoteo doon si Pablo. So, dinala ni Pablo si Timoteo upang mangaral ng magandang balita para magmisyon. So, nalaman po ni Pablo doon kung ano yung nangyayari po doon sa Iglesia ng Tesalonica, kaya pinadala niya si Pablo. Ngayon, si Timoteo ay naging kabahagi, kamanggagawa niya po doon sa Iglesia po ng Tesalonica. 2 Corinto, chapter 11, verse 9. 2
2 Corinto 11 verse 9. Basahin po natin, 3, 2, 1. At nang ako'y kasama ninyo at nasa pangangailangan, ako'y hindi naging pasanin sa kanino man, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia, kaya't aking iniwasan at iiwasan na maging pasanin ninyo sa anumang paraan. Sabi po dito, ako'y hindi naging pasanin sa kanino man, sapagkat ang aking mga pangangailangan ay tinustusan ng mga kapatid na galing sa Macedonia. So hindi siya na problema pagdating sa financial. Yung mga kapatid sa Macedonia, naging kamanggagawa niya para magawa po yung kanyang ministry. Pangatlo po si Apollos. Siya naman po yung naging kamanggagawa. Pinagkatiwalaan po ni Apostol Pablo patungkol naman sa iglesia ng Efeso. Sa unang Korinto pa rin, chapter 3, verse 6. Unang Korinto chapter 3 verse 6. Sige po. Nakita na po. Basahin natin. 3, 2, 1. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. So dito kinumpara po ni Apostol Pablo yung ebanghelyo na proseso ng pagpapalaki po ng halaman. So kagaya ng isang magsasaka na nagtanim ng binhi, ito ay umuusbong. Si Pablo ang nagtanim ng ebanghelyo, ngunit iba yung si Pablo yung nagtanim, si Apollos po yung nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Tignan din po natin sa Gawa, chapter 18. Gawa chapter 18 verse 28. Verse 28, basahin po natin, 3 to 1. Sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig ng hayagan ng mga Hudyo, ipapakita niya ang pamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. So pang-apat po si Tychicus, siya naman po yung kamanggagawa na naging katuwang din, nagbigay ng aliw kay Pablo nung time na nahihirapan po siya sa pangangaral. Dito po sa Colosas, tignan po natin. Colosas chapter 4, verse 7 to 8. Colosas 4, verse 7 to 8. Sige po, basahin natin, 3, 2, 1. Ang lahat ng mga bagay tungkol sa akin ay ipapabatid sa inyo ni Tychicus na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapwa alipin ng Panginoon. So, si Tychicus naman, sa verse 8, siya ang aking sinugo sa inyo ukol sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. So ito naman po yung naging role ni Tychicus. Panglima, si Justus, siya po yung naging kamanggagawa. Nagbigay rin ng aliw kay Pablo habang ginagawa yung kanyang ministry. Sa Colosas pa rin, chapter 4, verse 11. Sa verse 11, babasahin ko po, at si Jesus na tinatawag na Justo, ang mga ito lamang sa akin, mga manggagawa, sa kaharian ng Diyos ang kabilang sa pagtutuli at sila'y naging kaaliwan ko. So sila ay naging kaaliwan po ni Apostol Pablo. Sa Hebreo chapter 12 verse 1, Hebreo 12 verse 1, Hebreo 12 verse 1 po. Basahin din po natin ito. Nakita na po? Basahin natin 3, 2, 1. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at pagkakasalang madaling bumibitag sa atin
at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So yung kasalanan po, ito yung kasalanan, ito yung nagagawa pagkatapos po nating maligtas. Ito yung nagpapabigat po sa atin. So yung mga banal, tumatakbo sila ng buhay may pananampalataya. Sabi po dyan, dapat itabi natin yung mga pabigat, ito po yung mga kasalanan. Para makatakbo tayo, makagawa tayo ng maayos sa pangangaral po ng Ebanghelyo. So panghuli po dito ay si Ngayon, kung malinaw po sa atin yung ating layunin bilang isang manggagawa o tagapagbahagi ng Ebanghelyo, kailangan natin ng manggagawa. Ngayon, kung magagawa natin yung pangangaral ng Ebanghelyo, bibigyan po tayo ng Diyos ng gantimpala. Ito yung kailangan po natin. Sa bawat pangangaral ng Ebanghelyo magagawa po natin, meron pong ibibigay sa ating kaluwalhatian po yung Diyos. Tignan po natin, unang Korinto, chapter 15, verse 41. Unang Korinto, chapter 15, verse 41. Sige po, nakita po, basahin natin, 3, 2, 1. Mayroong kalwalhatian ng araw at iba ang kalwalhatian ng buwan at iba ang kalwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay nag-iiba-iba sa ibang bituin sa kalwalhatian. So kapag ginawa po natin yung tungkulin natin, yung pangangaral po ng Ebanghelyo, meron pong kalwalhatian po sa bawat isa po sa atin. Yun nga lang doon sa binasa po natin, may iba't iba tayong kalwalhatian. Depende po ito kung paano tayo nakikibahagi sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Depende kung paano tayo nagiging kamanggagawa sa Ebanghelyo. Kung paanong yung araw, yung buwan at yung mga bituin, meron silang iba't ibang role, tayo rin po. Tayo mga ligtas, meron din tayong kanya-kanyang ginagampanan po sa church. Magkakaiba man tayo, pero meron tayong mga kanya-kanyang gawain. Yung kalwalhatian, magkaiba, pero isa lang po yung posisyon. Ito yung pagiging kamanggagawa. Yung kalwalhatian ay magkaiba sa bawat isa, pero isa lang po yung ating role, yung mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon po, napag-aralan po natin ito, yung kamanggagawa. Kamanggagawa po sa Ebanghelyo. Sorry po, napaaga po yung sermon. Hindi po ako nakapag-prepare po talaga. Sorry po. Ngayon, natutunan po natin yung kamanggagawa. So, hindi man po natin maalala lahat ng sermon. Sana nakakuha po kayo ng aral na yung kamanggagawa kailangan po natin ng kasama. Yun lang po yun, simple lang. Yung buhay po natin, ay para lang talaga ipangaral yung Ebanghelyo. Dapat unang malinaw po sa atin yun. Ngayon, bilang ng mga ngaral ng Ebanghelyo, hanapin po natin yung mga kamanggagawa. Ito po yung kasama po natin sa church. Para po, yung pangangaral ng Ebanghelyo ay maging malakas dito po sa Castillejos area po. So, sana po nakakakuha po kayo ng aral, kahit papaano po, sorry po. Hindi ako nakapag-prepare ng maayos. So, yun, hanggang dito lang po. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit na buhay, maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon po para sa araw na ito upang makapag-aral po ng inyong salita, magsama-sama at matuto mula po sa salita na inyong binigay po sa amin. At umaasa kami, Panginoon, na kahit paano ay nakakuha po ng aral, karunungan po yung mga kapatid sa pamamagitan po ng sermon po na ito, Panginoon. At sa mga natitirang gawain po para sa maghapon, bigyan niyo po ng lakas yung bawat isa na magawa po ito, Panginoon, para po sa inyong, para mailuwalhati po kami para po sa araw na ito. Kaya para magawa po itong mga gawain po na ito, sa inyo po kami umaasa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa amin ay palagi nagmamahal. Amen. Thank you po.